Captain Taneo de Lazar, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi maaaring isabay ang pangbababae sa trabaho? Inis na asik ni General Alonso ang ninong ng binata. Sir, hindi ko naman sinasabay. Katwiran ni Taneo. Hindi niya sinasabay kasi after duty niya ginagawa. Natatawang bulong naman ni Will. Siniko ni Taneo ang kanyang kaibigan habang diretso pa rin ang tingin sa general na kaharap. Sinong kutong lupa naman kayang nagsumbong kay Ninong na mababae ako? Malaman ko lang talaga kung sinong nagsabi. Malilintikan talaga sa akin. Asik ng binata sa kanyang isipan. Sinasabi ko sa iyo, Captain de Lazar, walang inaanak sa akin kapag nalaman kong hindi ka sumusunod sa patakaran. Kahit pa ilang limpak ang natanggap mo babaliwalain ko. That's an order. Maotoridad na sambit ni General Alonso. Dismiss! Sumaludo si Taneo at Will sa kanilang general at lumabas ng opisina nito. Sino bang nagsabi sa kanya na nang bababae ako? Inis na tanong ni Taneo. Nagkibit balikat na lang naman si Will. Hindi ko alam. Tsaka, bakit ko sasabihin nang bababae rin naman ako kapag ikaw ang duty? Si Captain Taneo de Lazar ang isa sa tanyag sa larangan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Uli lang lubos ang binata, kaya kay General Alonso na siya lumaki kasamang kanyang kinakapatid at kaibigang si Will. Bagamat sundalong napiling propesyon, hindi nawawala sa dalawa ang pagiging matinik sa babae. Natanggap ko yung sulat. Baka sa susunod na araw na ang alis ko. Wika ni Taneo. Off duty na ako sa Makalawa. Tsaka pinapaasikaso ni Dad yung arranged marriage na ginawa nila. Sagot naman ni Will. Napangisi na lang si Taneo at nailing sa kaibigan. Paano na yan? Hindi ka na makakapang babae ngayon. Matatali ka na. Sana lang magandang babaeng makikilala mo. Kundi, happy condolences sa'yo, bro. Natatawang wika ni Taneo. Sa kalawakan naman ng probinsya, isang babae ang namumuno sa opisyales ng mga sundalo. Nag-iisang anak siya ng kilalang abogado sa bansang Amerika. Samantalang doktor naman sa Pilipinas ang kanyang ina. Ngunit sa taglay niyang ganda, walang mag-aakalang sundalong isang gaya niya. Captain Gustavo, nandito na si General Alonso galing sa Maynila. Pagbibigay alam ng isang sundalo. Ibinaba naman ng dalaga ang kanyang paa sa lamesa at tumango sa sundalo. Hinintay niyang makapasok ang panauhin tsaka siya napatayo sa swivel chair. Karina! Nakangiting bati ng matandang general. Imbes na sumaludo, yumakap si Carrie sa matalik na kaibigan ng kanyang ama. Tito Liam! Kumusta ka? Matagal na nung huling kita natin. Nakangiting saad ng general. Bueno, ito si Captain de Lazar. Siya ang makakasama mo sa misyon. Doon lamang napansin ni Carrie na may kasamang sundalo pala ang general. Nakipagkamay siya rito nang walang bahid ng ngiti. Kinagagal akong makilala ka, Kapitan. Mukha ngang galak na galak ka. Sarkastikong komento ng binata. Parang nagpanting naman ang tenga ni Carrie sa tono ng pananalita ng binata. Ibinalik niya ang tingin sa general. Wala na po bang ibang pwedeng makasama? Hindi ko gustong tabas ng dila nitong isang to. Nasaan po ba si Will? Natawa naman ang general sa diretsahang wika ng dalaga. Samantalang napataas naman ang kilay ni Taneo dahil sa sinabi nito. Malapit na ang kasal ni Will kaya naka-off duty siya. Ito namang si Taneo hindi na iba sa akin. Lalo na't kumpadre ko ang ama niya. Pumunta ako ng personal sa'yo para naman mabisita ko rin ang nag-iisang anak ng kaibigan ko. Sagot ng general. Hindi ba ako sasabit sa kanya, Tito? Alam mong ayoko ng pabigat sa misyon ko. Bulong ni Carrie habang nakatingin sa mukha ng binata. Baka ikaw pa ang maging pabigat sa misyon na to. Kung makapagsalita ka, kala mo hindi ikaw ang may kailangan ng tulong. Inis na wika ni Taneo. Lumakad si Carrie sa tapat mismo ng binata at nakipagsukatan ng tingin.
Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya naman pala may official request sa lamesa ko. Nakangising tura ni Taneo. Napangisi na lang din si Carrie. Kaya kong tapusin ang misyon. Makakaalis ka na. Maupo muna ako at masakit ang likuran ko. Mukhang handa naman kayong magtalo sa buong maghapon. Basta ang isipin nyo ay presidente mismong nag-aatas ng misyong to. Hindi tukol sa pride nyong dalawa. Marahang wika ni General Alonso. Naintindihan ko po, Tito. Mukhang itong kapitan na kasama mong hindi nakakaintindi. Hindi ata abot ng utak niyang rurok ng kaalaman sa trabaho. Mapang-insultong sambit ng dalaga at tumalikod sa binata. Anong sabi mo? Usal ni Taneo at ahakbang papalapit kay Carrie. Ngunit maaga pang dalaga at bumunot ng baril tsaka itinapat sa ulo ng binata. Nilingon niya pa ito ng walang emosyon sa kanyang muka. May sasabihin ka? Nag-igting ang panga ni Taneo habang nakatitig sa dalaga. Kung anong ikinaganda ng mukha niya, ang siyang ikinagaspang ng ugali. Paano naging kapitan ng gaya ng isang to? Yung walang respeto sa kapwa-opisyalis. Napipikong tura ni Taneo sa isipan. Ibinaba ni Karen kanyang baril at naupo sa tapat na silya. Sinimulan ng general ang pagpapaalala sa kanila ng kanilang tungkulin. Bilang sundalo, nanumpa sila sa bansa na maglilingkod sa abot ng kanilang kakayanan. Ano? Sabay na usal ni Carrie Taneo. Hindi niyo ba nabasa ang memorandum? Seryosong tanong ng general. Nabasa ko ang memorandum pero hindi nakalagay doon na makakasama kong babaeng to sa isang bubong. Aniya ni Taneo. Sinasalamin naman ni Karing ekspresyon ng binata, kaya inisyang napatitik sa papel at binasang muli ang nakasulat. Walang nakasulat na ganun dito. Kung gusto nyo, may kakilala pa akong isang magaling na sundalo. Sigurado kong hindi tatanggi yun sa mga ganitong uri ng misyon. Dahil forte niya to. Sinasabi mo bang hindi mo kayang misyon, Captain Gustavo? Tanong ng general. Kaya ko. Ang hindi ko kaya, matulog sa isang bahay na may kasamang hindi maintindihan. Sagot ni Carrie. Akala mo naman ikaw pa ang lugi. Baka nakakalimutan mong misyon to at hindi lahat aayon sa gusto mo. Walang ganang komento ni Taneo. Labas ako sa misyong to, General Alonso. Ang sinabi lang sa akin ay magpanggap na magkasintahan at hindi mag-asawa. Pasensya ka na pero hindi ko matatanggap ang trabahong to. Pinal na wika ni Carrie. Kung ganun, sasabihin ko na lamang sa kinaukulan ng suspensyon yung dalawa. Saad ng general. Ha? Bakit kadamay pati ako? Siya lang naman ang may ayaw. Takang tanong ni Taneo. Nakasulat sa nilagdaan yung suspensyon kung sakaling hindi kayo tumuloy sa misyon. Tandaan yung kayong lumagda sa sulat na ipinadala sa inyo at hindi ako. Tura ng general. Bakit pa kasi kailangan pa naming magsama sa bahay? Mahinang wika ni Carrie. Dahil sa oras na tumapa kayo sa circle ng pugante, iimbestigahan na kayo ng mga tao ron. Hindi nyo malalaman kung sinong tunay na presidente nila kung hindi kayo magpapanggap na mag-asawa. Kailangan nyo ng mga dokumentong nagpapatibay na kanilang kaso bago isuplong sa senadong mismong pugante. Paliwanag ng general. Napahugot ng malalim na puntong hininga si Carrie tsaka tiningnan si Taneo. Sa itsura ng isang to, mukhang papalpak lang ang misyon. Halata namang hindi lang ulo sa itaas ang ginagamit ng kapitan na to, kundi maging nasa ibaba. Bakit ganyan ka makatingin? Kinukula mo na ba ako o na-inlove ka na sa akin? Pilyong wika ni Taneo. Mas pipiliin kong ibaon sa baon ng ulo mo lahat ng tingga sa baril ko. Seryosong wika ni Carrie at ibinalik ang tingin sa general. Mukhang wala naman na akong pagpipilian. Gagawin ko ang misyon. Lumipat sa isang bahay na may ilang kilometro ang layo mula sa Pogo. Pagpasok nila Carrie Taneo ng bahay ay kumpleto ng lahat ng kagamitan, kaya pakikisama na lang sa isa't isa ang kanilang poproblemahin. Mamili ka ng silid kung saan ka komportable. Ani Taneo. Hindi sumagot si Carrie at dumiretso na lang sa kwartong gusto niya.
Pagkasara niya ng pintuan, napahawak siya sa kanyang noo. Ilang buwan lang titiisin mo kasamang mokong na yun. Natiis mo ngang sa kampo lang matulog, kasamang maraming barako. Ito pa kayang iisang unggoy lang? Pangangaral ni Carrie sa kanyang sarili. Makalipas ang isang gabi, maaga pa ng pag-aralan ni Carrie Taneo ang kanilang gagawin para makapasok sa Pogo. Kung gusto mo, ikaw mag-isang pumunta doon at magpapanggap na lang akong babysitter mo. Total, mukha ka namang bratinelong lalaki. Bagay sa yun kaysa maging asawa ko. Pamimiloso po ni Carrie sa plano ng binata. Iniinsulto mo ba ako? Masakit talaga ang katotohanan. Katanggapin mo na lang. Kapag hindi ka nagtigil, talagang… Ano? Subukan mo. Kundi makakalabas ka ng probinsyang nasa loob ng kabaong. Tumayo si Taneo sa sobrang inis at bumalik sa kanyang silid. Ilang araw silang nagtatalo tungkol sa kanilang plano. Dahil parehong matalino at magaling na sundalong dalawang kapitan na magitan ng isang sulat mula sa kinauukulan. Humihingi na ng update si General. Pagbibigay alam ni Taneo. Marunong ako magbasa. Pabalang na sagot ni Carrie. Napamura na lang si Taneo at inis na hinarap ang dalaga. Ayaw mo ba talagang makipag-cooperate sa akin? Sabihin mo nang masuspend na tayo. Sinasayang mo lang ang panahon ko. Wala sa plano ni Carrie ang masuspend dahil hindi niya gustong papalit sa kanya. Mas magiging mahirap lang ang sitwasyon kung sakaling maaalis siya sa posisyon kahit panandalian lang. Sundin mong plano ko. Wala naman kasing mawawala kung… Anong plano? Nasisiraan ka ba? Napapaungol ko ang mga babae at sumusunod sa kung anong bilis at sagad ang gusto ko. Hindi ako isang bratinelong nauupo sa isang tabi lang. Hayop na walang ya talaga to. Kailangan niya ba talagang sabihin ng ganung bagay? Wala ba siyang respeto sa isang babae? Alanganing napalunok si Carrie dahil sa sinabi ni Taneo. Hindi siya sanay makarinig ng malalaswang bagay kaya napabaling ang kanyang tingin. Ikinangisi ni Taneo ang reaksyon ng dalaga. Mukhang Miss Virgin naman pala ang kaharap ko. Hindi ka pa siguro nahalikan ng kahit na sino. Kaya natatakot ka sa akin. Hindi ako natatakot sa anuman. Matapang na sagot ni Carrie. Kahit pa halikan kita rito? Pilyong wika ni Taneo. Lumapit ng bahagya si Carrie sa binata at pinantayan ang tingin nito. Tandaan mo to, bago mo ako mahalikan, sinisiguro kong wala ka ng dila at mata. Naintindihan mo? Kung di ka naman pala natatakot sa akin, di papayag kang magpanggap tayo bilang mag-asawa. Hindi ka naman na Miss Virgin, di ba? Nakangising tura ni Taneo. Dahil sa pride at ego ni Carrie, hindi siya nakapag-isip ng maayos at sumang-ayon na lang sa binata. Ihahanda mo na lahat ng gagamitin mo. Susundin natin ang orihinal na plano. At anong orihinal na plano? Kanyang kakaulyanin para makalimutan mong plano? Hindi. Gusto ko lang malaman kung natatandaan mo. Bakit hindi ikaw magsabi para maalala mo? Sa dami ng babaeng nakilala ko, ikaw ang mahirap kausap. Para kang buhol na sinulid. Ang hirap mong pakisamahan. Komento ni Taneo. Sa dami ng lalaking nakasama ko, ikaw ang walang kwentang kausap. Para kang tipak ng molde. Walang laman. Saad naman ni Carrie. Gumanyan ka pa sa akin. Hindi mo mamamalayang nauhulog ka na. Kaya mo bang makitang hangin? Di ba hindi? Ganyan ang ka-imposibleng sinasabi mo. Inakabag ka lang. Sabihin mo nga sa akin, babae ka ba talaga? Ano namang pake mo kung babae ako o hindi? Para alam ko kung babae rin ang hanap mo. At nang matulungan kita. Hindi yung nagmamaktol ka sa akin na para kang nakakita ng tatay. Mukha ka namang tatay na 50 anyos. Are you lost, baby girl? Mukhang dapat kang ipa-inspect bago sumama bukas. Mas makakapasok ka pa ata sa Mental Institute kaysa sa Pogo na papasukin natin. Sabihin mo yung totoo. May hangin ka na sa utak, no? Wala naman. Ikaw ba, wala pa? Gusto mo i-check ko? Kailan ka kaya mamamatay? Ililibre na kita ng funeral service.
Pagkasabi nun ay umakyat ng silid si Carrie kaya lalong napangisi si Taneo. She's really something. Inihanda ni Carrie ang kanyang gagamitin maging ang kanyang sarili. Hindi man ito ang pinakaunang misyon niya, ito naman ang pinaka-challenging sa lahat. Dahil magpapanggap siya bilang mapagmahal na asawa ng isang bilyonaryo. Meron ba kayong invitation? Tanong ng gwardya kay Taneo. Gusto nang sapakin ni Carrie ang Pilipinong gwardyang kaharap pero pinipigilan niya ang sarili. Paano pa naaatim na mga tong pagiging sindikato? Kapwa Pilipinong ginagawa nilang tanga. I am Neo Adams. Pagpapakilala ni Taneo. Nanlaki naman ang mata ng gwardya at binuksan ang malaking gate. Kung sa labas ay mukhang abandonadong building ang makikita, sa loob naman ay isang magarang infrastructure. Agad silang sinalubong ng mga lalaki at babaeng staff. Mr. and Mrs. Adams, welcome to our hub. Nakangiting wika ng babae. Neo Adams at Rhina Adams ang gamit nila Taneo at Karina. Dahil Adams ang apelido nang nakuha nilang kasapi ng Pogo. Kaya iniayos nila ang ibang dokumento at ipinangalan sa kanilang ari-arian ng totoong Mr. and Mrs. Adams. Sa gitna mismo ang kasino. Sa kabilang building naman ang paggawaan ng produkto. Habang ang bawat building naman ay may roof deck na mas kilalang Heaven's View. Doon kasi ang pinakamagandang view para sa sex. May mga laruan din doon na pwede niyong subukan. Pang-iengganyo ng lalaking staff. Pigil ngiti naman si Taneo dahil sa reaksyon ni Carrie. May mga available ba kayong babae? Marami akong kliyente na naghahanap ng babae. Tura ni Taneo. Marami. Ang ilan ay para sa human trafficking ni Mr. Chair. Yung iba naman ay para sa panauhing sawa na sa kanilang asawa. Tiningnan pa ng staff ang gawin ni Carrie at mabilis na nag-iwas ng tingin dahil sa talim ng titig ng dalaga. Really? Hindi ko naman kailangan ng ibang babae. Sapat ang asawa ko sa akin. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng babae. Mapang-asar na wika ni Taneo. Pilit nang ngumiti naman si Carrie sa binata at mas hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Kaya napangiwi si Taneo nang halos pilayin niya na ang isang daliri nito. Mahal ako ng asawa ko kaya hindi siya naghahanap ng iba. Hindi dahil sa magaling ako, hindi. Sapat ang pagmamahal ko sa kanya. Di ba, love? Yes, love. Mabilis na sagot ni Taneo. Binitawan naman ni Carrie ang kamay ng binata. Kailan ba namin pwedeng makausap si Mr. Chair? Napag-usapan kasi namin na gusto kong magpa-umbrella sa business niya. Dinala sila sa opisina ng tinatawag na Mr. Chair ngunit walang tao roon. Pinag-aralang mabuti ni Carrie ang bawat sulok ng building na kanilang pinuntahan. Sinubukan niya ring maghanap ng iba pang madadaanan. Itong available na schedule ni Mr. Chair. Tamang-tama at mag-asawa kayo. Mas mabilis kasi ang proseso kung mag-asawang nakakasalamuhan ni Mr. Chair. Saad ng staff. Bakit? Ayaw niyo sa single? Tanong ni Carrie. Di naman sa ganun. Ang komporme lang ay mas gusto niyang makatrabaho ang mag-asawa. Dahil pare-pareho ng isipan nito. Kumbaga, kapag single ang isang kliyente, duda si chairman sa intensyon nito. Sagot ng staff. Nang halos malibot na nila ang isang building, dinala sila ng staff sa isang penthouse. Itong nabili ng totoong Mr. and Mrs. Adams bago nahuli nila Carrie. Love, lumapit ka sa akin. Nakangiting wika ni Carrie. Napangiti naman si Taneo kahit na alam niya ang ginagawa ng dalaga. Yes, my love. Pinaupo ni Carrie si Taneo sa kama at inilapit ang bibig sa tenga nito upang magmukhang sensual. Maraming kamera sa loob ng kwarto kaya ingatan mong salita at galaw mo. Napamura si Taneo sa kanyang isipan, hindi dahil sa sinabi ni Carrie kundi sa katawan nitong malapit sa kanya. Bahagyang yumukod ang dalaga kaya nakikita niya ang kalahati ng malusog nitong dibdib. Kaya bago makatayo ng tuwid si Carrie, ay hinapit niya ang bewang nito at pinaupo sa kandungan niya. Mukhang hindi ka na makapagpigil sa akin. Inilapit ni Taneo ang kanyang mukha sa dalaga, kaya napahawak si Carrie sa balikat niya. Anong ginagawa mo? Inis na bulong ng dalaga.
Kung hindi ko gagawin to, magtataka sila sa kilos natin. Tama? Isipin mo na lang na free access mo to sa akin habang nandito tayo. Wika ni Taneo at sinigurado niyang dadaplis ang labi niya kay Carrie habang nagsasalita siya. Halos maduling naman ang dalaga at tinikom ang kanyang bibig. Sinubukan pa ni Carrie na ilayo ang kanyang mukha kay Taneo pero hinawakan siya nito sa batok. May free access ka rin sa langit kapag hindi ka pa lumayo sa akin. Paglabas natin, hindi lang kamao kong tatama sa'yo. Banta nito. Natawa naman si Taneo at iniupo si Carrie sa kama. Let's stay here for a while. Kanina ba tayo naglalakad kaya siguradong napagod na ang mga paa mo. Napakuyom na lang ang kamay ni Carrie at pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Pumasok siya sa banyo upang tingnan ang ibang kamera na nakakabit at tamang hinala niya, pati sa banyo ay may CCTV. Malamang ginagamit nilang video para pang blackmail sa sino mang lumalaban sa kanila. Halos madilim na nang lumabas si Carrie Taneo sa loob ng pogo. Ibinilin sa kanila na nakadepende kay Mr. Chair ang lahat ng partnerships kaya hindi nila nasilip ang torture room maging ang ibang silid sa pogo. May nakasunod sa atin. Wika ni Taneo habang nagmamaneho. Isinandal na lang ni Karen kanyang likod at pumikit. Alam ko, kaya nga hindi kita masapak-sapak. Napailing na lang si Taneo at patuloy na nagmaneho. Nang makauwi sila sa bahay, ramdam nilang may mga matang nanonood sa kanila. Magpanggap kang tulog. Utos ng binata. Ayoko, sagot ni Carrie. Para matapos ang misyon na to at makabalik ako sa Maynila. Sumunod ka na lang sa plano. Inis na wika ni Taneo. Napubuntong hininga na lang si Carrie at ginawa ang gusto ng binata. Kaya umikot si Taneo sa tapat ng pintuan ni Carrie at binuhat ang dalaga. Sa mata ng mga sindikato ay nagmamahala ng dalawa. Kumakain ka ba? Kahit isang kamay atang gamitin ko, kaya kitang buhatin. Wika ni Taneo at isinabit ang kamay ni Carrie sa leeg niya. Kahit isang kamay ang gamitin ko, kaya kitang tanggalan ng lalamunan. Pabulong na sagot ng dalaga. Imbes na sumagot ay hinagkan na lang ni Taneo ang noo ni Carrie para inisin ito. Hindi naman nagkamali ang binata dahil kinagat ni Carrie ang dibdib niya. Bloody hell. Mahinang usal ni Taneo. Alam niyang hindi inis ang nararamdaman niya. He was turned on. Pabalibag niyang inilapag si Carrie sa kama kaya minura siya nito. Kinaumagahan, nag-send ang intelligence team ng updates. Nakalagay sa mensahe na hindi matatapos ang misyon sa pagkuha ng ebidensya. Kailangan nilang kalalanin lahat ng nasa posisyon at maghanap ng matibay na pruweba laban sa mga ito. Ready ka na? Tanong ni Taneo. Inayos naman ni Karing slit ng kanyang dress dahil konti na lang at abot na ito sa panty niya. Kailangan ko lang magpanggap na in love sa'yo. Wala namang mahirap doon. Pero nahihirapan ako sa suot ko. Inis na turan niya. Sinubukan niya pang ayusin ang manipis na strap ng dress. Itatawag ko talaga to kay General. Hindi pwedeng ganito kalaswang susutin ko sa tuwing pupunta tayo doon. Natawa na lang si Taneo sa tinura ni Carrie at muli siyang bumiyahe papunta sa Pogo. Pagkababa pa lang nila sa sasakyan ay todo asikaso ng iilang staff sa kanila. Kaya nang makarating sila sa opisina ng chairman, gulat sila nang makita ang isang matandang lalaki. Mr. and Mrs. Adams! Nakangiting bati ng matanda. Kinagagal akong makilala kayo. Nakipagkamay naman si Taneo at Carrie sa matanda. Kayo po ba si Mr. Chair? Yes, I am Richard Gracia. Nakangiting sagot ng matanda at tiningnang maigi ang bawat sulok ng mukha ni Carrie. Nagtagal pa ang tingin nito sa katawan ng dalaga kaya napatikim bigla si Taneo. Mukhang pinagpala ka sa asawa mo, Mr. Neo Adams. Actually no, wika ni Carrie at maarting hinawakan ang matigas na braso ni Taneo. Akong pinagpala sa asawa ko, Mr. Gracia. Hinawakan naman ni Taneo ang bewang ni Carrie at hinalikan ng noo nito. Mukhang pareho kaming swerte sa isa't isa,
Mr. Gracia. Nakakatuwa naman. Maupo tayo nang mapag-usapan natin ang pagpasok niyo sa negosyo. Aniya ni Mr. Gracia. Tila isang financial advisor ang matanda kung magbigay ng advice kina Taneo at Carrie. Habang si Taneo naman ay nag-e-enjoy sa paglalandi sa dalaga. Si Carrie naman ay nasusuka na sa pinaggagawa nila. Mr. Gracia, ayos lang po ba kung aalisin ang mga hidden camera sa kwarto namin? Hindi kami komportable sa camera na nakatutok sa amin sa tuwing gumagawa kami ng anak. Nakangiting wika ni Taneo. Bahagyang bumakas ang gulat sa mukha ni Mr. Gracia. Ipapaalis ko sa lalong madaling panahon ng mga kamera. Ngumiti naman si Carrie at hinaplos ang kamay ng matanda. Huwag ka mag-alala, Mr. Gracia. Wala kaming balak sabihin sa iba na may camera sa silid nila. Para saan pa at magiging kasosyo ka namin, diba? Lumawak ang ngiti sa labi ni Mr. Gracia at hinagka ng kamay ni Carrie. Napahigpit naman ang hawak ng kamay ni Taneo sa dalaga kaya nilingon siya nito. Doon napansin ni Carrie na nagpipigil ng inis sa mukha ni Taneo. Anong ginagawa ng isang to? Sinisira niyang diskarte ko kapag gaganyan siya. Mukhang nagsiselos ang asawa mo, Raina. Huwag ka mag-alala niyo. Apo na ang turing ko rito sa asawa mo. Biro ni Mr. Gracia. Mabuti akong kasosyo, Mr. Gracia. Pero mahirap akong kaaway. Ang akin ay akin. Wika ni Taneo at seryosong nakatingin sa matanda. Inalis ni Karen kamay niya sa matanda at hinimas ang matipunong dibdib ni Taneo. Love, sa'yo lang naman ako. Piping, napadasal na lang si Carrie na sana kumalma si Taneo. Hinagka naman ni Taneo ang noo ni Carrie. Pinatayo niya pa ito upang paupuin sa kandungan niya. I never thought that you were possessive ni you, Adams. Niiling na wika ng matanda. Isang pilit na ngiti na lang ang ginawa ni Carrie at tiningnan si Taneo. Seryoso itong nakatingin kay Mr. Gracia habang gumagawa ng maliliit na bilog sa likuran ni Carrie. Hindi na halos pumapasok sa isip ni Carrie ang sinasabi ng matanda dahil nadidistract siya sa ginagawa ni Taneo. Love, behave ka lang. Napatingin naman si Taneo sa mata ng dalaga. Inalis niya ang kamay sa likuran nito at sa hita naman siya gumawa ng bilog. Ramdam niya ang pagpiksi ni Carrie ngunit isinawalang bahala niya. We got a deal here. Nakipagkamay si Taneo at Carrie sa matanda. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Wala naman ang CCTV sa kwarto nyo. Pasensya na't para yun sa seguridad ng lahat. Wika ni Mr. Gracia. Napagkasunduan naman ni Carrie Taneo na matulog na lang din sa penthouse. Ngunit nang masigurado ni Carrie na wala ng lahat ng CCTV, agad niyang sinipa sa dibdib si Taneo. Anak ng putya! Bakit ka naninipa? Inis na tanong ni Taneo. Kung di ka ogag, bakit mo ginawa yun kanina? Angalin. Hinihimas mo ang likod at hita ako. Bakit mo ginagawa yun? Hindi makapaniwalang nakatingin si Taneo sa dalaga. Nung hinalikan ng gurang na yun ang kamay mo, hindi ka nagreklamo. Tapos nung pinoprotektahan kita, naninipa ka? Sinong may sabing kailangan ko proteksyon mo? Balik tanong ni Carrie. Sundalo ko, at natural gagawin ko yun. Inis sa sambit ni Taneo. Sarkastikong napangisi si Carrie. Nakakalimutan mo atang, pareho lang tayo ng ranggo. Alam kong ginagawa ko, kaya sana alam mong ginagawa mo. Inis na isinara ni Carrie pintuan sa master's bedroom. Ngunit nanlaki ang kanyang mata nang makitang mga gamit sa loob. Ito bang laruan na sinasabi nila? Lumabas si Taneo ng silid at doon niya nakasalubong si Mr. Gracia. Good evening, Mr. Chair. Ano pong pinunta niyo rito? Gusto kong ibigay ito sa asawa mo. Bilang regalo na rin. Ito namang alak ay para sa'yo. Pampagana yan sa buong magdamag. Siguradong magagamit yung lahat ng laruan sa loob. Wika ng matanda. Napahimas naman si Taneo sa kanyang batok. Ang totoo niyan, ayaw ni Mrs. pumayag ngayon. Baka naman pwede mo kong samahan sa collection mo.
Baka naman na-pressure si Ryan sa'yo, Mr. Adams. Sigurado ka bang pagtataksilan mo ang ganong kagandang asawa? Paninigurado ni Mr. Gracia. Itong gurang na to, mukhang patay na patay sa peke kong asawa. Asik ni Taneo sa isipan. Mahal na mahal ako ni Ryan, kaya walang problema kung sa iba ako makikikama. Makalipas ang ilang oras, nakaupo pa rin si Carrie sa sofa habang hinihintay si Taneo. Nasaan na bang magaling na lalaking yun? Inis na kinuha ni Carrie kanyang coat at lumabas sa penthouse. Namukhaan siya ng iilang staff kaya tinanong niya kung nasaan ang magaling niyang asawa. Nakarating siya sa club area at sinimulang hanapin ng binata. Mukha namang normal na club area lang nandito. Naglakad pa siya hanggang sa dulo ng club at natagpuan niya si Taneo na may kahalikang ibang babae. Napamura siya ng paulit-ulit sa kanyang isipan dahil sa tanang buhay niya. Ngayon nang siya nakaramdam ng kakaibang frustration. Plan A, alis ako na parang wala akong nakita. Plan B, lalapitan ko sila at sasabihin congrats. Plan C, sisipain ko silang dalawa. Napangisi si Carrie sa nabuo niyang plano. Lumapit si Carrie sa direksyon nila Taneo. Hinila niya ang babae na kahalikan nito at pinakatitigan ang gulat na mukha ng binata. Congratulations! Nakangiting usal niya at saka sinapak ng malakas ang mukha ng binata. Ipagpatuloy niyo lang. Turan niya pa sa babaeng kahalikan ng peke niyang asawa. Mababakas ang ngiti sa labi ni Carrie kahit na nanginginig pa rin ang kalamnan niya sa galit. Wala siyang karapatang magalit pero ramdam niya ang emosyon sa tuwing naaalala niya kung paano makipaghalikan si Taneo. Oh, bakit ka nandito? Mukhang kailangan niyo ng kwarto. You're free to use the room. Ayoko naman sa kwarto na yon. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo masyadong maingay. Matamis ang ngiti ni Carrie habang nagsasalita. Pinaputok mo tong labi ko tapos sasabihin mong gamitin namin yung kwarto. Bakit mo ko sinapak? Tanong ni Taneo. Sinapat ng dalaga mukha ni Taneo at mapang-asar na napangisi. Kulang ba? Gusto mo papantayin ko? Hindi na lang sumagot si Taneo at dumiretso na sa kwarto. Ngunit gaya ng naging reaksyon ni Carrie, nagulat siya nang makitang laruang nasa loob ng silid. Kaya pala ayaw ni Miss Virgin dito. Naiiling na wika niya habang hawak ang isang laruan na kahugis ng ari ng isang lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Carrie at bumaba sa sasakyan. Sa kakamadali niya, hindi niya napansing pinagmamasdan na siya ni Mr. Gracia. Samantalang si Taneo naman ay sumunod kay Carrie sa parking lot. Bakit hindi mo pa ako inintay? Nauna ka pang bumaba? Napaangat ang isang kilay ni Carrie. Gag ka talaga ano? Do you think I will let my pride down because of this mission? Pagkatapos ka nilang makitang may kahalikan at hindi mo kontento sa asawa, gusto mo umarte ako na parang patay na patay sa'yo? Umaarte ka lang din, dilubusin mo na. Itiko mo yung bibig mo, kundi tatamaan ka na sa akin. Inis na tura ni Carrie. Nanahimik na lang si Taneo at nag-umpisa na silang bumiyahe papunta sa bahay na tinutuluyan nila. Kumuha sila ng ilang pangangailangan bago bumalik sa Pogo. Itinawag na rin ni Carrie lahat ng update nila tungkol sa misyon. Itiko mo yung pagkalalaki habang nasa misyon tayo. Kung di ka aayos, puputulan talaga kita ng pagkalalaki. Inis na wika ni Carrie. Ibinaba naman ni Taneo ang hawak na barbell at tumingin sa dalaga. May atraso ka pa sa akin. Isang beses mo pa gawin to, ikaw naman ang malilintikan sa akin. Walang pakialam si Carrie sa sinasabi ng binata at ipinagpatuloy niya ang ehersisyong ginagawa. Napapikit na lang ang dalaga nang matapos ang kanyang pagtakbo. Kaya hindi niya alam na tinititigan siya ni Taneo at inaaral ang bawat sulok na mukha nito. Paanong naging kapitan ng babaeng to? Hindi naman siya mukhang maton. Kung katawan at mukha ang basehan, mas mukha nga siyang supermodel kundi lang magsasalita. Damn those legs. Ano kayang pakiramdam na nakasabit sa bewang kong hita at binti niya habang hinahalikan ko siya?
Mabilis na ipinilig ni Taneo ang kanyang ulo at napasapu pa siya ng noo. Hoy, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Carrie. Nilapitan niya ang binata at napaupo ng bahagya sa tabi nito. Sumagot ka, Taneo. Kundi sasapakin kita. Sumasakit ang ulo ko. Pakaramdam ko, nahihilo ko. Pagrarason ng binata. Sabi na nga ba't alagain ka? Tura ni Carrie. Magsasalita na sana si Taneo nang maramdaman niyang hinawakan ni Carrie ang kanyang kamay at iniakbay sa balikat nito. Taka niya itong tiningnan habang nakatingin din sa kanya si Carrie. Ano? Huwag mong sabihing magpapabigat ka pa. Hindi na lang nagsalita si Taneo at nakisakay na lang sa kung anong gagawin ni Carrie. Dinala siya nito sa silid at pinaupo. Okay lang ako. Wika ng binata. May gamot ka bang dala? Mamaya mapano ka pa tapos di matapos ang trabaho ko. Tura ni Carrie. Hinawakan ni Taneo ang kamay ni Carrie kaya sinundan nito ng tingin ng dalaga. Mabilis namang napabitiw si Taneo. Naayos lang ako. Dahil lang siguro sa init. Napayukod si Carrie at itinangala si Taneo. Sinilip niya ang mata at mukha nito. Sinuri niya maging ang katawan ng binata. Ang laki ng katawan mo tapos tinatablan ka ng init-init lang? Sabihin mo nga sa akin, seryoso ba talagang kapitan ka? Tanong ni Carrie. Hindi ko na rin alam kung kapitan ba ako sunod-sunuran. Buot nang makasama kita, parang isang boy na lang ako na sumusunod sa amo. Yun ang gustong isagot ni Taneo pero napabuntong hininga na lang siya. Kulang na ako siguro sa sex. Natulo si Carrie sa kinatatayuan niya. Hindi pa rin siya sanay sa bulgar na pananalita ng binata. Hayaan mo, pagbalik natin sa Pogo, ako pa mismo maghanap ng babae para sa'yo. Lumabas si Carrie sa silid at bumalik sa mini-gym ng bahay. Kaya naiwang nakatulala si Taneo habang nag-iisip ng malalim. Ano bang meron sa sex na yan at halos makipagpatayan ng ibang tao para lang dyan? Tanong ni Carrie sa kanyang isipan. Bakit ko ba iniisip ang bagay na yun? Putsa, naawaan na ata ko ni Captain Delazar sa kaunghangan niya. Halos 2 buwan ang lumipas bago nakuha ni Taneo at Carrie ang loob ni Mr. Gracia. Kaya sa pang-ilang ulit nila na pabalik-balik sa Pogo, ngayon palang nagsabi si Mr. Gracia na maaari nang bisitahin ni Carrie sikretong silid. May idea ka ba sa pupuntahan natin? Tanong ni Carrie. Posibleng torture room yun. Kaya handa mong sikmura mo. Sagot ni Taneo. Napatango na lang si Carrie at isinuot ang kanyang boots. Inilahad ni Taneo ang kanyang kamay at ipinagsaklob ang kamay nila ng dalaga bago lumabas ng kwarto. Hindi nagkamali ng hinala si Taneo dahil isang torture room nga ang kanilang pinuntahan. Ito na ba lahat ng hawak nyo? Tanong ng binata. May iba pang safe houses pero sa ngayon, ito lang pwede kong may pakita. Kapag natapos ng property na pinapagawa nyo, pwede na nating puntahan ng iba pang safe house. Nakangiting sagot ni Mr. Gracia. Saan naman dadali na mapatay? Tanong naman ni Carrie. Yung iba, binabaon na lang namin sa lupa. Yung iba naman hindi bigatin ng pangalan. Staff ko na lang nakakaalam. Aniya ni Mr. Gracia. Napahigpit ang hawak ni Carrie sa kamay ni Taneo kaya nilingon siya nito. Love, labas na tayo. Masangsang amoy rito eh. Maarting wika ni Carrie. Habang papalabas sila ng silid, patuloy pa rin sa pagsasalita ang matanda kaya halos malagot na ang pasensya ni Carrie sa kakapakinig ng impormasyong nasasagap. Nang makabalik sila sa silid, dumiretso si Carrie sa CR at doon iniyak ang lahat. Carrie, ayos ka lang? Tanong ni Taneo. Engot ka ba? Sa tingin mo ayos lang ako? Inis na sigaw ni Carrie. Napailing na lang si Taneo at kinuha ang susi ng banyo upang makitang lagay ni Carrie. Nakaupo ito sa malamig na tiles habang nagpipigil ng hikbi. Lakas loob na nilapitan ni Taneo ang dalaga at niyakap ito. Tahan na. Pagkatapos nito, mapapasara ng Pogo.
Malambing na wika ni Taneo. Hinaplos niya pa ang likuran ni Kari at pinunasan ng luha sa mga mata nito. Ang sasama nila. Sobrang sama nila. Humihikbing wika ng dalaga. Matatapos din to. Okay? Saad ni Taneo. Wala sa sariling napayakap si Kari sa binata at umiyak ng umiyak sa leeg nito. Kusa na lang napangiti si Taneo dahil sa ginawa ng dalaga kaya niyakap niya ito. Matapos tumahan ni Kari sa pag-iyak, hinayaan niyang maging malambot ang personalidad niya sa tabi ng binata. "Diba lalabas ka ngayon?" Tanong ni Kari. Ha? "Sabi mo kailangan mo ng sex kada isang linggo. Kaya alam ko schedule mo ngayon." Natawa naman si Taneo at tinitigan si Kari. Kung alam mo lang na buhat nung makasama kita sa isang bubong, wala na akong naikama. Yung huling halik na naranasan ko, yung sinapak mo ko sa club. Napangisi na lang si Taneo at binuhat palabas ng banyo si Kari. "Teka, ayoko sa kwarto na to." Inis na wika ng dalaga. Inalis ko na yung mga laruan. Alam ko namang Miss Virgin ka, kaya ayaw mo ng mga ganun. Wika ni Taneo. "Sa labas na lang ako. Hindi naman porket nakita mo akong umiyak hindi na ako matatag. Sundalo pa rin ako, Taneo." Hindi ko nakakalimutan pero habang kasama kita, ikaw ang misis ko. Kaya no to sex with other girls ang motto ko. Walang nagtanong. Di wow. Napairap na lang si Karit na higa sa kama. Habang si Taneo naman ay tumawag sa telepono at nagpa-deliver ng pagkain. Bigla na lang tumunog ang doorbell. Napabangon si Kari sa higaan at nilapitan si Taneo. "May bisita ka? Akala ko ba no sex with other girls?" Wala nga. Baka ikaw ang may bisita. Giit naman ni Taneo. "Kapal mo. Mama Mering datingan ko, no?" Sabay na pinuntahan ni Taneo at Karing pintuan. Nasilip nila si Mr. Gracia sa maliit na butas kaya nagkatinginan silang dalawa. Napatango si Kari kay Taneo kaya binuksan ito ang pinto. "Good evening, Mr. and Mrs. Adams. Sinadya ko kayong puntahan dahil baka na-overwhelm si Ryan sa kanyang nakita kanina." Aniya ng matanda. Agad na ipinulupot ni Taneo ang braso sa bewang ni Kari nang mapansing nakatitig si Mr. Gracia sa dibdib ng dalaga. "Ayos naman kaming mag-asawa. Nanibago lang ang misis ko." "Ganun ba? Mukhang hindi pa kayo nagsisimulang magpainit ng gabi. Buo pa ang lipstick ni Raina." Komento ng matanda. Naramdaman ni Taneo ang panlalamig ng kamay ni Kari kaya marahan niyang hinaplos ang bewang nito. "Paumpisa pa lang kami. Kung di ka nag-doorbell, sana nakakagawa na kami ng junior." Nakangising sagot ni Taneo. "Mukhang mahinang Mr. Moraina. Di ba't matagal na kayong kasal? Di pa rin kayo nakakabuo. Hindi mo pa rin ba napapagbigyan si Neo?" Mapang-insultong wika ng matanda. Naramdaman ni Kari na dumiin ang kamay ni Taneo sa bewang niya. Kaya bago pa man magsalita ang binata, hinarap na ito. "Bakit, Mr. Gracia? Nagrereklamo ba sa iyong asawa ko kapag hindi napapagbigyan?" Tanong ni Kari habang kay Taneo lang ang tingin. "Hindi naman pero halata akong panay ang punta ng asawa mo sa club. Tuwing..." Hindi natapos ng matanda ang kanyang sasabihin dahil pinataka ni Kari ng halik ang labi ni Taneo. Hindi nakatakas sa paningin ng dalaga ang paglunok ni Taneo kaya napangisi siya. Muli niyang pinataka ng halik ang gilid ng labi nito habang ibinaba ang kamay papunta sa takas ng pantalon nito. "Damn hell." Nangihinang usal ni Taneo at inis na napatingin kay Mr. Gracia. "Mukhang kailangan mo na talagang umalis." Napangiti si Kari at pinatakan muli ng halik ang labi ni Taneo habang nakatitig sa magandang mata nito. Nahalata naman ni Taneo ang inggit sa mata ng matanda kaya walang sabing isinara niya ang pinto at idinikit sa paderang dalaga. "Ay, buti naman at isinara mo na." Napabuntong hininga si Kari at bahagyang itinulak si Taneo.
pero mabilis na hinawakan ng binata ang braso niya. Bakit? Anong bakit? Ikaw ang bakit? Takang tanong ni Taneo. Bakit mo ginawa yun? Yung halik? Para iwagay-way ang pride mo. Di ba womanizer ka? Sayang naman kung dahil sa isang babae, mawawalan titulo mo. Kaya ako ginawa yun. Isa pa, baka pumasok si Mr. Gracia dito ang dahil lang sa sex life mo. Nag-play safe lang ako. Paliwanag ni Carrie. Pero ang totoo, hindi niya rin alam kung bakit niya nagawa yun. Gusto niyang nobyo niya ang unang makakakuha ng first kiss niya, pero naibigay niya ito kay Taneo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Akala ko ba kapag virgin, sentimental? Napangisi si Carrie at inalis ang kamay ni Taneo sa braso niya. Hindi naman ako tipikal na babae. Alam mo yan. Muling hinawakan ni Taneo ang kamay ni Carrie at naupo sa sofa. Pero ngayon, pinaghiwalay ni Taneo ang dalawang binti ni Carrie para makaupo sa hita niya. How's the feeling? Anong tanong yan? Bitawan mong bewang ko. Kundi, sasapakin kita. Kung magagawa mo. Sinubukan ni Carrie na paghiwalayin ang kamay niya pero may bakal na nakakabit doon. Inusasan mo ko? Tarantado ka ba? Alisin mo to. Kundi tatamaan ka talaga. Tinatanong kita kung anong pakiramdam. Iniusog ni Taneo ang katawan ni Carrie papunta sa umbok niya. Napapikit ng mariin ang dalaga at napasinghap. Sabihin mo lang kung iaalis na kita sa kandungan ko o hindi. Wala akong record na mamilit ng babae. Turan ng binata at pinagmamasda ng buong reaksyon ni Carrie. Ginawa niya ito para malaman ang intensyon ng dalaga sa halik kanina. He can't believe a foolish reason. Naramdaman niyang hindi dahil sa misyon ang ginawa ng dalaga. Yung paghawak niya palang sa katawan ko kanina, may kakaiba na. Alisin mo to! Alisin mo tong boses na to! Utos ni Carrie. Bahagyang gumalaw si Taneo kaya naramdaman muli ni Carrie ang matigas na pagkalalaki nito. Napakagat siya sa ibabang labi at isinubsob ang muka sa balikat ng binata. Aalisin ko ang posas. Basta ipangako mong hindi ka magiging bayolente sa akin. Wika ni Taneo at napatango na lang si Carrie. Bakit di ka makapagsalita ngayon? Sumagot ka. Hindi ako magiging bayolente sa'yo. Pag nalis mo ng posas. Nangihinang wika ni Carrie. Napangiti na lang si Taneo at inialis ang posa sa dalaga. Sinadya niyang igalaw ang kanyang katawan dahilan para muling mapasinghap si Carrie. Dati ko pa naiisip kung gaano kaganda ang pagsinghap mo. Maging kung anong magiging reaksyon mo kapag ganito ka-intimate ang posisyon natin. Nagtataas baba naman ang dibdib ni Carrie dahil samot-saring boltahe na ang kanyang nararamdaman. Ibaba mo ko. Isipin kong walang nangyaring ganito sa pagitan natin. Marang hinaplos si Taneo ang parte ng hita ni Carrie. Bakit ba pinipigilan mo yung sarili mo? Walang big deal sa lahat, Taneo. Napahawak si Carrie sa braso ng binata at tinitigan ito. Kumpara sa nagawa mo na noon sa ibang babae, walang-wala ang nagawa ko. At tigilan mo tong ginagawa mo sa akin. Kasi matatapos na ang misyon at malalabas mo na sa ibang libog mo. Nangunot ang noo ni Taneo dahil sa sinabi ni Carrie. Akala mo ba libog lang nararamdaman ko? Nakakuha ng lakas ng loob si Carrie na tumayo pero hindi siya hinayaan ng binata. Kaya pabagsak niyang naramdaman ang pagkalalaki nito sa kasalanan niya. Gusto kita. Sinserong sambit ni Taneo. Natigilan si Carrie at hindi makapaniwalang nakatingin sa binata. Walang sabing itinulak niya ito at umalis sa kandungan ng binata. Hindi totoo yan. Spare me with your things, Captain De Lazar. Kahit respetuhin mo na lang ranggo ko. Pumasok si Carrie sa silid at nagkulong dito. Hindi niya ako gusto. Kulang lang siya sa pangbababae. Kaya niya nasabi yun. Hindi ako engot para magpaniwala pa sa ganong klase ng estilo.
Inis na napabuntong hininga na lang si Taneo habang nakaupo pa rin sa sofa. Bakit ba late ko na siya nakilala? Kung dati ko pa siya nakilala, hindi ako naging babaero. Ngayon di tuloy siya naniniwala kapag sinabi kong gusto ko siya. Damn it. Hindi ko lang ata siya gusto. Mahal ko na yata si Captain Karina Gustavo. Sa sumunod na araw, mas naging awkward ang sitwasyon nila sa loob ng silid na tinutuluyan. Kaya naman, minabuti ni Taneo na ayusin lahat ng kailangan nila upang matapos na ang kasong hinahawakan. Thank you very much for this evidence. Malaking tulong to para sa kaso. Nakangiting wika ni General Alonso. Ginawa lang namin ang tukulin namin, General. Sagot ni Taneo. Kailan po ako makakabalik sa barracks? Tanong naman ni Kari. Pwede na kayong bumalik sa main host nyo. Sapat na ang nakaalap nyo para sa kaso. Siguraduhin nyo lang na walang traces na may iwan sa tinuluyan nyo dun sa Pogo. At dyan sa bahay ng totoong Mr. and Mrs. Adams. Wika pa ng general. Hindi nagtagal at bumalik na si Kari sa barracks. Iniwan niya si Taneo kasamang kababatang si Will. Pinutol niya ang anumang posibleng ugnayan sa binata at pilit inaalis ang ideyang gusto niya si Taneo. Captain, may nandito po, sina General Alonso. Pagbibigay alam ng isang sundalo. Napatango naman si Kari. Hinintay niyang makapasok ang panauhin bago tumayo. Iha, kumusta ka? Nabalitaan mo na ba ang umuusad na kaso? Nakangiting tanong ng general. Opo, hindi pala si Mr. Gracia ang tunay na mastermind, kunding anak niya. Kawawang matanda. Napabuntong hininga na lang si Kari. Kumusta po kayo, Tito? Ilang buwan na rin buhat nung huli nating kita. Maayos naman na. Lalo na't ikakasal na si Will sa fiancé niya. Gusto ko sanang pumunta ka sa kasal nila. Aniya ng Tito Liam niya. Pwede naman po. Magbabakasyon din ako sa Vegas para makita ko sila mommy at daddy. Tsaka wala naman ng pending cases na mabibigat dito sa distrito ko. Tura ng dalaga. Naging mahabang usapan nila kaya naman matapos ang duty ni Kari, isinama niya na kanyang Tito Liam sa tinutuluyan niyang bahay. Ilang beses niyang sinubukang tanungin ang tungkol kay Taneo pero sa tuwing susubukan niya, naalala niyang may koleksyon ito ng mga babae. Bakit ko ba iisipin ng lalaking puro pagkalalaking iniisip? Ano naman kung inalagaan niya ako habang magkasama kami? Ano naman kung maalalahanin siya sa kabila ng pagbabangayan namin? Tsaka kung nagsiselos man siya nun sa mga lalaking tumitingin sa akin dati, dahil lang yun sa pag-arte namin bilang mag-asawa. Lahat ng ginawa ni Taneo, pawang pag-arte lang. Kastigo ni Kari sa kanyang sarili habang nasa biyahe papuntang Maynila. Ang anak ni General Alonso ang nagpresentang mag-ayos ng panandaliang tirahan ni Kari sa Maynila bago siya pumunta sa kanyang magulang. Welcome to Manila, Captain Karina Gustavo. Nakangiting bati ni Will. Iniabot naman ni Karin kanyang bagahe sa binata. Kargahin mo yan, papagod ako. Napangisi naman si Will at sinundan si Kari sa bahay. Taliwas sa kaalaman ni Kari ang plano ni Will, kaya naman walang pasintabi itong pumasok sa isang silid. Kari, may iwan na kita ah. Puntahan ko pa fiancé ko eh. Paalam ni Will. Okay. Pasabi na lang sa dad mo na okay at safe ako rito sa luma niyong bahay. Sagot na lang ng dalaga at natulog na. Dahil sa dami ng papeles na kailangang tapusin ni Taneo, gabi na siya nang makauwi sa bahay. Nagtaka pa siya nang mapansing bukas ang ilaw sa isang silid kaya dahan-dahan siyang pumasok sa sarili niyang bahay. Oh, what the actual hell? Hindi makapaniwalang sambit ni Taneo nang makita ang dalagang nakahiga sa kama. Binaba niyang hawak na baril at mabilis na tinawagan ang salarin. Hoy, siraulo ka. Bakit nandito si Karina? Bro, ginawa na nga kita ng pabor tapos magagalit ka pa. Ibababa ko ng call. Sulitin mo na lang habang di pa nakabiyahe papuntang Amerika yan. Aniya ni Will. Loko ka. Paniguradong magwawala to kapag nakita ang mukha ko. Ang nakaraan nga hindi nagpaalam sa akin to bago umalis. Tapos ngayon malalaman niyang
nakatira siya sa bahay ko. Inis na wika ni Taneo. 2 months naman na ang pagitan nung last niyong kita. Tsaka sabi mo nung nakaraan, miss mo na si Karina. Kaya ako nang gumawa ng paraan. Huwag mo lang bubuntisin dahil yari ka sa tatay niyan. Saad ni Will at ibinaba na ang tawag. Lintik. Ang lagay, ako pa nga aalis sa sarili kong bahay. Tanong ni Taneo sa kanyang sarili at dumiretso na lang sa kanyang silid para maligo. Nang matapos siya sa pag-aayos, binalikan niya si Karina sa silid nito. Napansin niyang natutulog pa rin ang dalaga, kaya nilubos niya na ang pagkakataon. Tinabihan niya si Karina at natulog kaya kapito. Isang suntok lang naman ang matatanggap ko kapag nagising ang babaeng to. Sulit naman na yon dahil mayayakap ko naman na siya. Alanganing oras sa madaling araw, nakaramdam ng pagkagutom si Karina. Ngunit nang babangon na siya, ay may nakadagan ng braso at binti sa kanya. Pero dahil sa pamilyar na pabango, ay hindi niya nagawang sumigaw. Bagkus, tiningnan niya ang mukha ng lalaking nakayakap sa kanya. Bakit katabi ko na ang lalaking to? Takang tanong ni Karina at maingat na inalis ang braso ni Taneo. Lintik na puso to. Nakita lang si Taneo. Gusto nang magwala. Matiwasay siyang nakababa sa kusina at habang kumakain, naiisip niya kung babalik ba siya sa silid kung nasan si Taneo. Hayop na lalaking yun. Kalain mo nga namang pati ang maton kong puso. Nadamay sa pagiging chick boy niya. Sinilip ni Karina ang silid at natagpo ang tulog pa rin si Taneo. Tinitigan niya ang mukha ng binata at napansing ganun na lang ang pagod nito para hindi siya maramdaman. Ang mapagbigay na Karina kaninang madaling araw ay kabaliktaran ng Karina sa umaga. Damn it! Ang sakit! Pasigaw na angal ni Taneo habang nakahawak sa kanyang braso. Bakit ka nananapak? Yung walang yamong kamay, nasa dibdib ko. Yung pagiging manyak mo, masyado mong sinasabuhay. Napipikong wika ni Kari. Aha, akala ko panaginip. Kamot ulong wika ni Taneo na para bang hindi siya sinapak ng dalaga. Anong ginagawa mo rito sa sahig? Pinagbigyan na nga kita sa kama tapos nang bumaba ako sa sahig, sinundan mo pa ako. Inis na wika ni Karina. Namiss kita. Daig pa ng binagsak na bomba ang sinabi ni Taneo. Hindi agad nakapag-react si Karina at napaiwas na lang ng tingin. Bakit ka nandito? Pag-iiba ng dalaga. Bahay ko to. What? Bahay mo? Akala ko bahay nila Tito Liam. Si Will ang may kasalanan. Hindi ko alam ang plano niya. Wala nang bago. Same feather flock together. Siyempre, pareho kayong babaero kaya magtutulungan kayo. Masakit na ha. Sumusobra ka na. Buhat nang makasama kita. Diet na ako sa pambababae. Tsaka totoong miss kita. Pero kung ayaw mong maniwala, di wag. Malungkot na saad ni Taneo. Para namang hindi kita nahuling may kasamang babae dun sa club. Tigilan mo ko, Taneo. Natatawang wika ni Karina. Noong gabi na yun, sinubukan ko lang malaman kung nananabik ba ako sa pangbababae. Kaya nagagandahan ako sa'yo. Pero putya, kahit pa sinubukan kong halikan pabalik yung babaeng yun, wala akong naramdaman. Ilang gabi kong naiisip na magkatabi tayo sa kama. Kahit nga 2 buwan tayong hindi nagkikita, parang tiningay mo ang pagkalalaki ko. Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito. Karina, natatangan na to pero mahal na nga talaga kita. Mahabang litanya ni Taneo. Napapikit pa siya ng mariin at hinawakan ng kamay ni Karina. Mahal kita kahit na ganyan ka. Mahal kita kahit di ko alam kung anong nagustuhan ko sa'yo. Mahal kita hindi dahil sa gusto kitang maging babae, kundi dahil ikaw ang pangarap kong babae. Lumabas si Taneo ng silid at iniwan niya ang dalaga. Nakahinga na siya ng maluwag dahil nasabi niya na ang gusto niyang sabihin bago sila magkahiwalay ni Karina doon sa probinsya.
Wala nang pakialam si Taneo sa resulta ng sinabi niya. Basta ang alam niya ay mahal niya si Karina. Taneo? Pagtawag ni Karina sa binata pero walang sumasagot sa silid nito. Pinihit niya ang pintuan at pumasok sa silid ng binata. Naupo siya sa kama at hinintay si Taneo na makalabas ng banyo. Kaya naman, paglabas ng binata ay gulat siyang makita ang mala-Adonis na katawan nito. Iyan ba yung nahawakan kong matigas na bagay dati? Takte, parang masarap pa kaysa sa ice cream ang abs niya. Napalunok na lang siya habang nakatitig sa katawan ni Taneo. Nasa taas ang mukha ko. Nakangising sita ni Taneo. Humahakbang paatras si Kari sa tuwing lumalapit ang binata sa kanya. Kaya nang malapat ang likuran niya sa pader, ay lalong kumabog ang dibdib niya. Pumunta ako para ano? Para ano? Magpaalam na aalis ako. Mag-hotel na lang ako. Napaangat ang isang kilay ni Taneo at itinukod ang kanyang kamay sa magkabilang gilid ni Kari. Ayaw mo ba rito? Libre naman ang pagtira mo. Kung ayaw mo kong makita, ako na lang lalabas. Bahay mo to. Kaya ayokong… No, ariin mong bahay mo na to. Parang nanuyo ang lalamunan ni Kari dahil sa sobrang lapit na mukha ni Taneo. Yung sinabi mo, totoo ba yun? Alin dun? Yung mahal kita? Aba siyempre oo. Wala pa akong minahal na babae. Ikaw pa lang. Ngayon lang din ako nakaranas ng heartbreak. Kaya pakiusap, bigyan mo ako ng pabor. Stay with me while you're here. Malamlam ang mata ni Taneo at nagsusumamong kanyang tinig. Kung magugustuhan ba kita, ayos lang sa'yo kung… Ayos lang. Sandali lang. Hindi mo pa nga naririnig yung sasabihin ko eh. Sige, sabihin mo na. Kapag nagustuhan ba kita, okay lang sa'yo na… Okay na okay. Sinamaan ni Kari ng tingin si Taneo kaya alanganing napangiting binata. Ayos at okay lang sa akin lahat ng kondisyon mo. Basta magustuhan mo ako, Kari. Kahit pa hindi ka na makapangbabae? Kari, umpisa pa lang alam kong nakatali ng sistema ko sa'yo. Iintindihin kita at mga anak natin. Bubuhayin ko kayo at papaligayahin kita sa araw-araw. Wala sa plano kong saktan ka. Saad ni Taneo. Napangiti na lang si Kari at pinataka ng halik ang pisngi ni Taneo. Ano yun? Kiss? Kiss ba yun? Parang kiss ng nursery naman yun. Dapat sa lips. Pero suggestion lang naman. Nasa sayo kung gagawin mo. Marahang wika ng binata. Muling inilapat ng dalaga ang kanyang labi kay Taneo. Pero nang hihiwalay na siya, bigla na lang idiniin ni Taneo ang labi kay Kari. Napasingap ang dalaga kaya nilubos ito ni Taneo at siniil ng halik si Kari. Matagal iniisip na mangyayari to. Iba talaga ang law of attraction. Tura ni Taneo sa kanyang isipan. Iniangat niya ang isang binti ng dalaga upang makarga ito. Napangiti siya nang sinubukan ni Kari na gayahin ang halik niya. Can we make it official? Official ang alin? Nakangiting tanong ni Kari. Yung tayo na. Sa'yo ko at akin ka. Tayo lang dalawa. Sagot ni Taneo. Natawa naman ng bahagya si Kari. Hindi ko akalaing sa'yo ko pa maririnig ang katagang yan. Ilang beses akong nagdasal na matawag kang love. Aniya ni Taneo. Ano pa nga ba? Nahalikan mo na ako. Hinalikan kita pabalik. Di tayo na. Masayang wika ni Kari at muling inilapat ang labi sa nobyo. Hindi minidali ni Taneong lahat. Nirerespeto niya ang bawat sabihin ni Kari dahil mahal niya ito. Kaya naman, pati sa Amerika ay sumama siya para makilalang magulang ng dalaga. Pero hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ng magulang ni Kari.
Sir, I promise to take care of your princess. I will treat her as my queen. Seryosong wika ni Taneo sa harap ng ama ni Kari. Nakakaintindi ako ng Tagalog at narinig ko lahat ng komento mo kanina. Masungit na tura ni Carlo, ang ama ni Karina. Mabuti pa yung bala. Kaya kong tanggapin pero para akong dinadaga sa paghingi ng permiso para mapakasalan si Kari. Asik ng binata sa isipan. Sir, handa po akong sundin ng kahit na anong gusto nyo. Mahal ko po ang anak nyo at gusto ko po siyang makasama habang buhay. Kung hindi nyo man ako gusto para sa kanya, ang importante sa akin ay gusto ako ni Kari at nagmamahalan kaming dalawa. May inanda akong papeles. Ito ay parehong aprobado ng consultant ko sa Pilipinas at dito sa Amerika. Pirmahan mo to at papayagan ko ang anak kong makasama ka. Saad ni Attorney Carlos. Authorization for my properties at authorization to imprisoned. Basa ni Taneo sa dalawang papel. Ang isa ay naglalaman ng dokumento na mapupunta kay Kari ang lahat ng kanyang ari-arian kung mapatunayang niloko niyang dalaga. Samantalang ang isa ay permiso para patayin siya. Pipirmahan mo ba o hindi? Tanong ng ama ni Kari. Walang sabing pinirmahan ni Taneo ang lahat ng dokumento at ibinigay sa ama ni Kari. Magandang desisyon, iho. Nakangiting wika ni Mr. Gustavo at kinamayan si Taneo. Nakahinga naman ng maluwag si Taneo dahil ngayon lang ngumiti ang ama ni Kari sa kanya buhat nang makausap niya ito. Dahil legal na ang binata sa pamilya ni Kari, malayo na silang nakakapasyal sa lugar na gustong puntahan ng dalaga. Bagamat na pag-usapan nilang kasal, pinili ni Taneo na alamin kung handa na ba si Kari. Love, gusto mong tulungan kita sa pag-ayos ng gown mo? Tanong ni Taneo. Wala namang ideya si Kari sa iniisip ng kanyang fiancé kaya pinayagan niya ito. Nang makapasok sila sa loob ng fitting room, ibinili ni Taneo sa stylist na hiramin ang 5 iba't ibang gown upang masubukan ni Kari. Bakit? Ang dami naman ata niyan. Takang wika ng dalaga. Susukatin mo para makita natin lahat. Nakangiting sagot naman ni Taneo. Nakapili na ako ng isa, love. Pinakita ni Karing hawak na gown sa kanyang fiancé. Much better. Tulungan kitang magubad. Nakangising sambit ni Taneo. Naningkit ang mata ni Kari dahil doon niya lang naintindihan ang ginagawa ni Taneo. Sensual nitong ibinaba ang suot ng dress at hinalikan ng kanyang labi. Hindi siya nakapalag dahil hinawakan pataas si Taneo ang dalawa niyang kamay. Si Taneo at ang kanyang galawan ang papatay sa akin. Komento ni Kari sa isipan at tinugon ang halik ng binata. Nang sumasabay na sa agos si Kari, ay binitawan na ni Taneo ang kamay niya at ibinaba ang kanyang underwear. Gulat pa siya nang lumuhod ito sa harap niya at sumimsim sa kanyang perlas. Sa sobrang gulat niya ay napatakip na lang siya ng bibig upang pigilan ang impit na ungol. Sobrang hot mo. Hawak mo ang wedding gown mo tapos nakatakip ka sa bibig mo. Habang pinapaligaya kita. What a perfect view. May Captain Karina. Usal ni Taneo at muling ibinalik ang muka sa perlas ni Kari. Masaya siyang pinapanood ang dalaga habang gumagawa siya ng himala. Sa lumipas na halos 3 taong pagsasama, naisettle ni Taneo at Kari ang kanilang propesyon at nalubos nila ang pangarap na trabaho. Wala na akong ibang hahanapin pa sa buhay, kundi mag-alaga na lang ng magiging anak namin ni Taneo. Ngayon lang ako nakaramdam ng contentment na hindi ko nadama sa bawat medalyang natatanggap ko noon. Wika ni Karina sa kanyang ina. You knew that I trust you. Kaming nagpalaki sa'yo ng dad mo kaya alam kong maayos ang lahat ng prinsipyo mo sa buhay. Wala naman akong ibang hiling kundi ang kaligtasan at kaligayahan mo, anak. Kaya masaya akong si Taneo ang mapapangasawa mo. Naluluhang sambit ng mami ni Karina. You promised me to treat you as a queen. Tandaan mo, Karina. Kung sakali mang saktan ka niya, babawiin namin ang mami mo. You will always be my little soldier. Naiiyak na dagdag pa ni Mr. Gustavo.
Pumasok ang organizer para sabihing papasok na ang parents ni Karina at susunod na siyang lalakad papunta sa altar. Namumukas ang malaking pintuan ng simbahan, puro kasamahan sa sundalo at malapit na kamag-anak ang natatanaw ni Karina. Pero higit sa sino mang nandito, si Taneo ang pinaka-importante sa kasalan na to. Napangiti si Karina nang hagkan siya ng kanyang ama at ina bago ibinigay ng kanyang ama ang kamay kay Taneo. Sobrang ganda mo. Napangiti na lang si Karina at humarap sa pari. Nagumpisa ang seremonyas at nagpalitan sila ni Taneo ng I do's. Ang lahat ay inilalaan sa Panginoon. Kung ang Diyos ang siyang sentro ng inyong relasyon, ay tiyak na magsasama kayo hanggang sa dulo. Maaari nyo nang sabihin ang pangako sa isa't isa. Aniya ng padre. Hindi ko alam na ang lalaking sasapakin ko ang siyang lalaking mapapangasawa ko. Sa dami ng nakasama ko, isang kapitan din palang mapapangasawa ko. Akalain mo nga namang napalambot mong tigasin kong puso. Napangiti pa si Karina nang binanggit ang dulong linya. Kaya naman sa araw na to, asahan mong kasama at kaagapay mo ako sa anumang sitwasyon. Ikaw ang tanging lalaking magmamay-ari ng puso ko. Mahal na mahal kita, Captain Taneo de Lazar. Totoo pa lang, positive attracts negative. You're out of my league. Ikaw lang nag-iisang babaeng hindi ko balak pakisamahan. Kaya nang maramdaman kong may kakaiba, pakiramdam ko tinalikuran na ako ng mundo. Pailing pa si Taneo nang maalala kung paano siya sindakin at bantaan ni Karina nung unang kita nila. Ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko. Pinili ka ng buong sistema ko. Kahit na sinubukan kong layuan ka. Noon kapag nasa misyon ako, wala akong pakialam kung makakabalik ako ng buhay. Pero nung nakilala kita, nagkaroon ako ng rason para mabuhay. You're the only captain of my life. Mahal kita ng sobra. Karina Gustavo. Maaari nyo nang isuot ang simbolo ng pagmamahalan. Ang singsing na siyang walang sulok o hangganan, ang siyang magpatibay sa inyong unawaan at kapakanan. Sa kapangyarihan ng itiniwala ng simbahan, binabasbasan ko kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ikaw, Taneo de Lazar at Karina Gustavo de Lazar ay tiyak na mag-asawa na. You may now kiss the bride. Nakangiting tura ng pari. Iniangat ni Taneo ang belo na suot ni Karina at bahagyang ipinahiga ito tsaka siniil ng halik. Nagpalakpakan naman ang mga bisita at nagkasiyahang napasigaw. Gusto mo na ba akong itakas? Nakangising tanong ni Karina. Napakagatlabi naman si Taneo at tinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Kahit hindi mo itanong, gagawin ko. Napatango naman si Karina bilang pagsang-ayon at sabay silang tumakbo palabas ng simbahan. Hinagis na lang ni Karina ang hawak na bulaklak bago sumakay sa kotse. Mabilis na pinatakbo ni Taneo ang sasakyan para makarating sa yating pagmamay-ari niya. Are you ready, Mrs. De Lazar? Pilyong tanong ni Taneo. Mapang-akit na hinubad naman ni Karina ang suot na gown habang nakatitig sa asawa. Handa ka na bang bumuo ng sandatahang lakas? Napamura na lang si Taneo nang makitang inalis ng misis niya ang nipple tape na suot nito. Itong unang beses na kanilang pagsisiping. Halos walang araw na hindi na ulit ang lambingan ng mag-asawa kaya naman mabilis silang nabiyayaan ng kambal. Love! Dalian mo! Umiyak na yung isa rito! Pasigaw na sambit ni Karina habang karga ang isa nilang anak. Nagtitimpla ba ako ng gatas? Reklamo ni Taneo bago kinarga ang anak nila. Nagrereklamo ka ba sa akin, Taneo? Seryosong tanong ni Karina. No, love. Huwag ka lang mataranta kasi nadadamay ako. Makakayanan natin to, okay? Dadali natin sa ospital ang mga bata kapag umiyak pa. Nakangiting sambit ni Taneo at hinagka ng noo ni Karina. Love, normal lang umiyak sa mga baby. Hindi sana tayo aantukin kung maaga tayong natapos kanina.
Ang kaso, gusto mo maglambing sa kusina, sala, CR, library at dining. Kaya pareho tuloy tayong pagod. Marahang wika ni Karina. Napanguso naman si Taneo dahil tamang sinabi ng asawa niya. Sorry, namiss lang talaga kita. You don't have to be sorry. Mahal kita. Kaya dapat sa susunod, isang beses lang magla-loving-loving. Hindi makapaniwalang nakatingin si Taneo sa kanyang misis. Mas okay siguro kung kukuha na tayo ng yaya para maraming beses ang pwede sa isang araw. Napailing na lang si Karina sa sinabi na kanyang mister. Nang makatulog ang mga bata ay hindi nakalimot magdasal ang mag-asawa. Ipinanata ni Taneo na hindi mawawalang Panginoon sa kanilang relasyon kung sakaling maipanalo niya si Karina. I love you, my love. Aniya ni Taneo. I love you too, my captain. Tinawid ni Karina ang pagitan nilang mag-asawa at masayang pinagsaluhan ang magdamag. Napatunayan ni Taneo na hindi lahat ay makukuha niya sa santong paspasan. Samantalang nalaman naman ni Karina na hindi kailangan ng isang babae na baguhin ang taong mahal nito dahil kusang magbabago ang lalaki dahil ginusto nito.